Narito ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Dating PNP Chief Benji Acorda, handang humarap sa Senado matapos maugnay sa iligal na pogo. Dating Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo, may mga inilahad ng pangalan sa executive session. Ayon kay Senator J.V. Ejercito, Philippine National Police at LGU, kinumpirma ang pagpunta sa Calaguas Island Beach ni Vice President Sara Duterte. Sa MBC TV correspondents, KOJC Legal Counsel, iginiit na handang harapin ang nasa 200 kaso na isasampa ng PNP. Sa MBC TV Sports, EJ Obiena, target ang bagong record sa 2025 na istalunin ang 6.15 meters. At sa Showbiz Spotted, Michelle D. dinala na ang 684K Voice for Change Prize sa Autism Society of the Philippines. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Nakahanda ng humarap sa pagdinig ng Senado si dating Philippine National Police Chief General Benjamin Acorda Jr. kaugnay ng pagkakadawit ng pangalan nito sa iligal na pogo sa bansa. Ayon kay Acorda, marami pa anyang dapat na malaman ang publiko kung kaya maganda rin daw na makadalo ito sa naturang pagdinig. Ang buong detalye ihahatid ni Jackie Resho. Handang humarap sa pagdinig ng Senado si dating PNP Chief General Benjamin Acorda para ipaliwanag at depensahan ng kanyang sarili sa pagkakadawit niya sa investigasyon ukol sa iligal na pogo. Sa eksklusibong panayam ng DZRH, inamin ng dating hepe na nasaktan siya sa umanong nais patunguhan ng pagkakaugnay niya sa issue sa mga iligal na pogo sa bansa. Ito'y matapos ang pagdinig ng Senado kahapon kung saan lumutang ang kanyang mga litrato kasama sina Tony Yang, kapatid ni dating Economic Advisor Michael Yang, Wesley Guo, Suwal Pangasinan Mayor Dong Kalugay at iba pa na mga konektado umano sa iligal na operasyon ng pogo. Sa naging pagdinig ay kinumpronta ni Senator Risa Hontiveros si Tony Yang ukol sa nasabing litrato kung saan sinabi nito na bumisita lamang daw sila kay Acorda nung siya'y police chief pa ng Cagayan de Oro. Ayon naman kay Acorda, marami pang dapat malaman ng ating mga kababayan kaugnay sa naturang issue, kaya maganda na rin anya kung ipatatawag siya upang maipalawanag ang kanyang panig. Ang masasabi ko lang po, bilang pulis at saka bilang Pilipino, ginawa ko lahat ng dapat kong magawa, lalo na pagdating sa national security. Hindi po talikod dyan. If ever I'm suffering right now because of these things na ginawa ko, I will do the same thing if given the chance again. Maraming dapat malaman ng ating mga kababayan, and lalo na sa national security, hindi ko ipagpapalit po. And yan lang masasabi ko. Hindi ko ipagpapalit ang aking naging katungkulan, ang naging katapatan sa pagiging Pilipino at paghawak, pagiging alagad ng batas. Para sa MBC TV Network News, ito si Jackie Resho. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. May mga ibinigay ng pangalan sa Senado si dating Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo matapos sumarap sa isang executive session. Sa panayam ng DZRH kay Senator J.V. Ejercito, sinabi nito na kumpara noon ay medyo lumambot na sa kanila si Guo at unti-unti nang nagkukwento sa kanila. Pero tumanggi muna ang senador na idetalye kung sino ang mga individual na tinutukoy ni Guo dahil may mga susunod pa niyang executive session at posibleng marami pa silang malaman. Samantala, naniniwala si Ejercito na hindi dapat na nasa Pasig City Jail si Guo dahil sa posibleng banta sa kanyang buhay.
sa edad nila, ang babata nitong tatlong babaeng ito. Oo. No? Tingin ko hindi nila kayang sila yung talagang Leader. magpapatakbo nito. Mga ginamit lang dito. Initially pa lang, nagsabi na siya na nagbanggit siya ng mga pangalan, paano siya napasok dito. Samantala, itinalaga na bilang bagong hepe ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang dating Davao Police Chief na si General Nicolas Torre III. Ito ay kasunod ng nilagdaang balasahan ni PNP Chief Police General Romel Marbil na epektibo na simula ngayong araw. Narito ang ulat ni Edniel Parosa. Itinalaga bilang bagong hepe ng Criminal Investigation and Detection Group si Police Brigadier General Nicolas Torre III. Epektibo na simula ngayong Setyembre 25 ang General Order ng balasahang nilagdaan ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil. Papalitan ni General Torre sa CIDG si Police Major General Leo Francisco na ililipat naman sa Personnel Holding and Accounting Unit. Nanguna ang dating Davao Police Chief na si Torre sa malaking operasyong ikinaaresto ng wanted na umano'y human trafficker at maimpluwensyang si Pastor Apollo Kibuloy. Bukod sa kaso ni Kibuloy at iba pang iimbestigahan sa Kingdom of Jesus Christ, nakatao ngayon ang CIDG sa pagsilip sa umano'y kaugnayan ng pulisya sa illegal na pogo, maging sa mga kaso ni Alice Guo at pagtugis kay former presidential spokesman Attorney Harry Roque. Samantala, itinilaga ni Marbil si Southern Police District Chief Police Brigadier General Victor Rosete bilang Acting Director naman ng Police Regional Office 11 na mababakante ni Torre. Hinirang namang bagong direktor ng PNP Academy si dating Pro 2 Chief Police Brigadier General Christopher Berong, napapalitan ni Police Brigadier General Antonio Maralag Jr. mula sa Headquarters Support Service. Dahil naman magre-retiro si Police Brigadier General Ricardo Layog sa September 26, ilalagay sa Northern Mindanao bilang Acting Regional Director si Police Brigadier General Jason De Guzman. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa ng Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Posible namang matanggalan ng lisensya sa pagkaabogado si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque dahil sa inihaing disbarment case ng dating cabinet secretary na si Melvin Matibag sa Korte Suprema. Ito'y may kaugnayan sa polvoron video umano ni Pangulong Bongbong Marcos na ipinost sa kanyang Facebook account. Ang buong detalye ihatid sa atin ni Tina Nolasco. Bago po naman yan, nanganganib na mawala ng lisensya sa pagiging abogado si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque. Kasunod dito ng disbarment case na inihain laban sa kanya ni dating Cabinet Secretary Melvin Matibag sa Korte Suprema. Kaugnay ito sa polvoron video ni Pangulong Bongbong Marcos na ipinost ni Roque sa kanyang Facebook account na isa umanong ground para mawala ng lisensya sa pagiging abogado. Pinalaga naman ito ni Roque sa kanyang bagong inilabas na video sa kanyang official Facebook page at iginiit na hindi galing sa kanya ang naturang video. Wala din umano siyang sinabing drug addict ang presidente. Hindi ko pa po alam kung ano yung sinasabi niya tungkol dun sa pulveronic video. Lilinawin ko lang po, hindi po galing sa akin yan. Yan po ay galing sa puting ahas ni Maharlika. Pangalawa, hindi ko po kailan sinabi na yan ay patunay na drug addict ang presidente kasi ang problema, nakita lang natin pagsisinghot. Una namang sinabi ni Matibag na may bagong rules ang korte sa dapat na iasal ng mga abogado pagdating sa paggamit ng social media at hindi tama na nagpapalabas ito ng pahayag na hindi naman beripikado. Patwiran naman dito ni Roque, bineripikan niya ang video bago i-post sa kanyang social media. At bago po naman yan isinapubliko, bago ko ilinagay din sa Facebook ko, nag-due diligence po ako. Gumamit po ako ng computer app, yung deepfake, at pinakita ko nga sa New York yan In-upload ko yung raw video na nanggaling kay Maharlika at lumabas doon na hindi po siya AI. At bago ko po yan ipinost sa aking Facebook. Mabatid na bukod sa disbarment case, itinuturing ng pugante sa batas si Roque dahil sa hindi nito pagdalo at pagsumite ng mga dokumentong makatutulong sa investigasyon ng House Quad Committee ukol sa operasyon ng Pogo sa bansa. Sa parehas namang video, proud na pinasaringan ni Roque ang mga pulis na naghahanap sa kanya at masayang ikunento pa ang estilo ng kanyang ginagawa para hindi matuntun ang kanyang lokasyon sa pag-upload ng video sa Facebook.
pasensya na kayo ha at wala na tayong regular na spokes hour. Alam nyo naman kasi yung PNP, no? Nag-aabang kada broadcast natin para malaman kung saan tayo nagbo-broadcast. Well, kaya ang gagawin natin, iba-ibang oras nang wala tayong pattern at syempre, gamit ang VPN at mabuti na lang marami tayong mga kaibigan all over the place na siyang nag-upload ng ating spokes hour. Para sa MBC TV Network News, ito si Tina Nolasco, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang mga balita, kasunod naman ng mga hindi pagdalo ni Vice President Sara Duterte sa isinagawang budget deliberations ng Kamara ay nagawa para umano nitong maglamyerda. Ito ang kinumpirma mismo ng Philippine National Police Region 5 nang namataan ang bise sa Calaguas Island sa Camarines Norte. Ang buong detalye sa ulat ni Kyle Bullias. Kinumpirma mismo ng Philippine National Police Regional Office 5 na pumunta si Vice President Sara Duterte sa Calaguas Island sa Camarines Norte noong September 21 hanggang 23. Batay sa dokumentong nakuha ng DZRH, mag-aalas 6 ng umaga noong 20 ng buwan, dumating si VP Sara sa Bicol International Airport kung saan dumiretso ito sa Naga para sa pagdiriwang ng Peña Francia Festival. Pasado alas 7 ng umaga naman ng 21, dumating ang Vice Presidente sa Palencia Private Docking Port sa Vinsons kung saan dumiretso na sila sa I Love Calaguas Resort at doon na natili hanggang 23 ng Setyembre. Matatandaang naglabas ng statement ang Office of the Vice President kung saan pinasinungalingan nila ang mga balita na nasa beach lamang si VP Sara habang isinasagawa ang budget deliberations ng Kamara. Kaugnay nito, kinumpirma naman sa DZRH ng Barangay Captain ng Mangkawayan Vinsons kung saan matatagpuan ang resort na pumunta mismo doon ang Vice Presidente. Ayon kay Barangay Captain Grace Austria, hindi sila naabisuhan na pupunta si VP Sara sa kanilang lugar. Parang biglaan. Po, kasi meron sila siyang dito sa ibang bayan. Siguro lang po na gusto niya makarating siguro, hindi po namin alam. Mababatid na hindi dumalo si VP Sara sa plenary deliberations para sa budget ng OVP sa 2025 nitong 23 ng Setyembre at kahit may ipinadalang kinatawan ng kanyang tanggapan, sinabi ng Kamara na wala umano silang dalang authorization letter kaya kinailangan pa ring ipostpone ang naturang deliberasyon. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bullias, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kaugnay namang balita, sinigurado ng Kamara na maipapasa on time ang panukalang 2025 budget sa kabila ng hindi pa rin pagsipot ni Vice President Sara Duterte sa plenaryo. Ayon sa isang mambabatas, hindi anya papayagan ng Kamara na masabotahe ng Vice Presidente ang pagpasa ng budget at sinabing dapat rin anyang isipin ang mga nagtatrabaho sa kanyang tanggapan. Narito ang buong detalye sa ulat ni Milky Regunan. Tiniyak na liderato ng Kamara na maipapasa on time ang 2025 proposed national budget na nagkakalaga ng 6.352 trillion pesos. Ito ay sa pangamba na baka masabotahe ang pagpasa sa budget bill dahil ang OVP budget na lamang ang hindi pa sumasalang sa plenary deliberation, sanhi ng kawalan ng kooperasyon at hindi pagdalo ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Assistant Majority Leader at Zambales Representative Jefferson Conghun, nagtatrabaho ang Kamara para maipasa on time ang 2025 General Appropriations Bill. Sabi ni Conghun, kung sa tingin ni VP Sara ay kaya niyang isabotahe ang pagpasa sa budget, hindi niya ito papayagan ng Kamara dahil sa hindi pagsibot at ni isang kinatawan ang ipinadala si VP Sara sa plenary deliberation ng 2025 OVP budget na defer o pinagpaliban ng Kamara ang pagpapatibay sa budget ng pangalawang Pangulo hanggang siya ay dumating sa plenaryo. Narito si House Assistant Majority Leader Jefferson Conghun. Hindi kami mag-aantay ng magpakailanman kasi kailangan maipasa yung budget by Wednesday. At hindi ito mapipigilan ng opisina ng Vice President na maipasa ng Kongreso ang budget come Wednesday.
Yun nga lang, katulad nga ng sinabi natin kanina, first time nangyari ito at kailangan din magdesisyon, no, ang mayorya or ang mga miyembro ng Kamara kung ano ang gagawin dito. Dahil yun nga, first time na nangyari ito at kailangan mag-usap-usap ang miyembro ng Kongreso kung paano i-approach, no. Hindi namin masasagot ng kami lang to dahil syempre ito ay usapin na kailangan desisyonan ng buong Kamara de Representante. Dagdag pa ni Kong Hoon, hindi maghihintay magpakailanman ang Kamara kay VP Sara at dapat isipin niya rin ang mga nagtatrabaho sa kanyang tanggapan. Hanggang ngayon na lamang ang binibigyan na pagkakataon ng Kamara na dumalo si VP Sara sa plenary deliberation ng OVP budget bago mag-break ang sesyon. Direkomenda ng House Committee on Appropriations ang 733.198 million pesos na budget ng OVP mula sa hinihingi nitong 2.037 billion pesos o tumbas ng 1.29 billion pesos ang nakaltas. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng pole vault, target ng Filipino Olympian at pole vaulter na si EJ Obiena na makapagtala ng bagong record sa pagbabalik aksyon nito sa 2025. Ayon kay EJ, nais niyang talunin ng 6.15 meters para mahigitan ang kanyang personal record. Ang naging pahayag ng atleta sa report na ito. Sa kabila ng maagang pagtapos sa 2024 season ng pole vaulting, hindi pa rin nawawala ng pag-asa ang Filipino pole vaulter at Olympian na si EJ Obiena na makapagtala ng bagong record sa susunod na taon. Ayon sa world number 3, sa oras na makarecover ito sa iniindang spine injury na natamo niya bago pa sumabak sa 2024 Paris Olympics, ipagpapatuloy raw nito ang laban para mahigitan ang personal best niyang 6 meters. I think I can jump 6'10". Physically, I think I'm capable of it. I just need to hit it right. 6'15" is something I want to achieve more because as I said, I really want to be the best athlete my coach has ever trained. Sa kasaysayan, mayroon pa lamang 3 pole vaulters sa mundo na umabot sa higit 6.10 meters na target ni Obiena. Kabilang na dyan ang world number 1 na si Mondo Duplantis matapos niyang talunin ng 6.26 meters sa Diamond League. Bagamat porsigidong makabalik sa pole vault scene, nakafocus muna ngayon si Obiena sa pagpapagaling na base sa kanyang mga doktor ay aabutin pa ng ilang buwan. Magugunit ang ngayong buwan lamang ng Setyembre, nagbalik bansa si Obiena para humarap sa kanyang Pinoy fans at simulan ang kanyang kampanya sa pagpapalakas ng pole vaulting sa Pilipinas. Sa aming pagbabalik, Jody Vance muling maglalaro sa PBA suot ang kanyang Barangay Ginebra jersey matapos ang kanyang 2 taong retirement. Manatiling nakatutok sa MBC TV Network News. Narito pa ang mga balitang dapat niyong abangan. Senators Alan Peter Cayetano at Juan Miguel Zubiri nagkainitan sa isyu ng Embo Barangays. Inflation rate, posibleng bumaba ngayong buwan. Malakas na palitan ng piso, asahan. Sa MBC TV Sports, Jody Vance muling maglalaro sa PBA matapos ang kaniyang retirement. At sa Showbiz Spotted, Ria Ataide, isinilang na ang kanilang baby boy ni Zanja Marudo. Sylvia Sanchez, happy lola sa kaniyang unang apo. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dahil naman sa usapin ng Embo Barangays, nagkainitan at muntik pang magsuntukan sina Senator Alan Peter Cayetano at dating Senate President Juan Miguel Zubiri sa plenaryo ng Senado. Nag-ugat daw umano ito ng maghain ng resolusyon si Cayetano upang payagan ng COMELEC na bumoto ng congressman ang mga taga-Embo Barangays. Narito ang buong ulat ni Raymond Dadpaas.
Muntik nang magpang-abot ang dalawang senador sa plenary kagabi dahil sa usapin ng Embo Barangays na dating bahagi ng Makati at ngayon ay nasa Taguig City na. Ito ay sina Senador Alan Peter Cayetano at dating Senate President Juan Miguel Mig Zubiri. Nag-ugat ito sa inihay ni Cayetano na Concurrent Resolution number 23 expressing the sense of the Senate para payagan ng COMELEC ang mga taga-Embo Barangays na bumoto ng congressman. Hinarang ito ni Zubiri dahil wala umano sa agenda kahapon at isiningit na lang kung kailan gabi na. Dapat ay ipaliwanag muna sa kanila kung anong laman nito. Hiniling nitong ipagpaliban ito sa araw na ito na siyang pinalagan ni Senador Cayetano at hiniling na aprubahan na. Nang nagsuspend ang sesyon ay dito nangyari ang bangayan ni na Senador Alan at Senador Zubiri na animoy magsusuntukan. Dito na umawat sina Senador Pia at Senador J.B. Hercito at inilayo si Senador Alan habang si General Roberto Angkanang Usa ay pinigilan naman si Senador Zubiri. Ngunit pagkatapos maawat at humubang init ng kanilang ulo, nagkapaliwanagan ng mga ito. Iginit ni Zubiri na hindi dapat isinisingit bigla sa agenda ang mga kalintulad na resolution, lalo na sa alanganing oras. So ang question ko lang dyan, Mr. President, is with due respect to him, I know it's a local issue. I know it's a local issue and it's important to you guys. And I don't want to disenfranchise anyone. Ang akin lang sana, explain sana sa amin ano itong pag-usapan natin. Yun lang. And I asked a colleague who represents particularly before these 10 Embo Barangays, I asked her and she also doesn't know what's going on. Due courtesy lang ba? Sort of some respect and due courtesy. Giit naman ni Senador Alan, wala sa kanyang isipan na magpalusot ng anumang panukalang batas. I've been a majority leader, minority leader. Never po ako nagpalusot ng kahit anong bill sa kahit anong oras. I know my responsibilities here. I know the rules. Lahat naman tayo hindi perfect. Siguro ilan lang sa kwarto na to and mostly they're from the staff ang memorize ang rule. Pagkatapos ng lahat at lumamig na ang sitwasyon na naaprubahan din ang concurrent resolution ni Senador Cayetano, hindi lingid sa kalaman ng mga senador na mainit si Senador Zubiri kay Senador Alan dahil kasama siya sa nangampanya ng husto para matanggal siya bilang Senate President. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaz, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, kumpiyansa naman si Department of Finance Secretary Ralph Recto na magiging mabagal ang inflation rate sa bansa ngayong buwan. Ngunit anya dahil malapit na ang Pasko at seasonal naman talaga ang inflation, asahan na raw na tataas itong muli sa mga susunod na bare months. Narito ang buong ulat ni Nicole Lopez Poyawan. Positibo si Finance Secretary Ralph Recto na babagal ang inflation rate ngayong buwan. Noong Agosto, naitala ang inflation rate sa 3.3%, mabagal mula sa 4.4% noong Hulyo, batay sa datos ng Philippine Statistics Authority. So far as inflation is concerned, and the good news is that inflation is on a downward trend. Last year, inflation was about 6.1%. Today, we're roughly at 3.3%. We expect inflation to go down to 2.5% by September. At ang pinakamahalaga, palagay ko meron tayong sapat na bigas at hamon sa Pasko. Ngunit dahil malapit na ang Pasko, sinabi ni Recto na posible pa ring tumaas ang inflation rate na seasonal naman talaga. Kahit inaasahang tataas pa rin ang inflation sa mga susunod na bare months, sinabi ng Finance Secretary na pasok pa rin ito sa target range ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa pagitan ng 2 to 4%. Sabi ni Recto, kabilang sa mga nag-ambag sa posibleng pagbagal ng inflation, ang mas mababang taripa sa inaangkat na bigas. Samantala, inihayag din ng Finance Secretary na inaasahan din nila ang paglakas ng palitan ng piso kontra dolyar dahil sa inaasahan ding pagtaas ng pasok ng remittances sa holiday season. Dahil seasonal na lumalakas ang piso tuwing Pasko, posibleng mas malakas pa ito sa 55 pesos kada dolyar sa pagtatapos ng taon. Ito si Nicole Lopez Poyawan para sa MBC TV Network News, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Samantala, inalmahan naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang datos ng World Gold Council sa pagbebenta ng Pilipinas ng pinakamaraming gold reserves sa unang 6 na buwan ng 2024. Ayon sa BSP, sinamantala lang anya nila ang pagsipa ng market value ng ginto upang makapag-generate ng dagdag na income sa bansa. Narito ang ulat ni Arnold Herrera. Dinipensahan ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang pagbebenta nito ng pinakamaraming gold reserves sa unang 6 na buwan ng taong 2024. Sa datos mula sa World Gold Council, umarangkada ang Pilipinas sa pagbebenta ng ginto na umabot sa halos 25 tons mula noong Enero, dahilan para bumaba ang holdings natin sa 134.06 tons. Ayon sa BSP, sinamantala nila ang pagsipa ng market value ng ginto na pumalo sa all-time record high na $2,500 per troy ounce nitong Agosto para makapag-generate ng karagdagang income nang hindi kinokompromiso ang security na hatid ng ginto. Patunay rito ang paglakas palalo ng ating Gross International Reserves o GIR sa $107.9 billion noong katapusan ng Agosto, mas mataas kumpara sa $103.8 billion noong katapusan ng 2023. Ang GIR na ito ay katumbas ng 7.8 months na halaga ng import ng goods at bayad sa serbisyo at kita. Samantala, nanguna naman sa gold buying spree ang mga bansang Turkey, India at China, kung saan nakapagtala ang Turkey ng 44.74 tons ng gold purchase sa first half ng 2024. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang mga balita, naglatag na ng security measures ang Commission on Elections o COMELEC para sa filing ng Certificates of Candidacy o COC sa darating na October 1 hanggang 8. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, nasa 400 na mga kapulisan ang ipapakalat at magbabantay sa labas at paligid ng tent city ng Manila Hotel. Ang mga detalye ihahatid ni Boy Gonzales. Inilatag na ng COMELEC ang seguridad para sa paghahain ng Certificate of Candidacy. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, ang filing ng COC mula October 1 hanggang October 8 sa Tent City ng Manila Hotel. Nasa halos 400 pulis ang magbabantay sa labas at paligid ng Manila Hotel sa pagsagawa ng filing ng COC ng mga tatakbong senador at party list. Bukod pa ito sa mga force multipliers na tutulong din sa panatili ng seguridad at pagmamando ng trilagay ng trapiko. Nakipag-ugnayan na rin ng COMELEC sa Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard at Bureau of Fire Protection para sa usapin ng seguridad sa iba pang local offices ng ahensya kung saan isasagawa ang paghahain ng COC. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mainit na easterlies pa rin ang bumubugso sa silangang bahagi ng Southern Luzon at Visayas. Bunsod nito asahan ng mainit na panahon na may tsansa ng thunderstorms, lalo na sa probinsya ng Quezon, Bicol Region at Eastern Visayas, kung saan posibleng umakyat ang temperatura sa 32 to 34 degrees Celsius. Habang localized thunderstorms naman ang magpapaulan sa nalalabing bahagi ng ating bansa kabilang na ang Metro Manila. Sa latest himawari image mula sa Pag-asa, may cloud cluster na namataan sa may bahagi ng Sulusi na posibleng magpaulan sa Visayas area pero inaasahang agad itong malulusaw ngayong araw. Samantala, tinataya namang magpapatuloy ang fair weather condition hanggang bukas. Pero pagsapit ng Biyernes ay hindi inaalis ng Weather Bureau ang tsansa na may mabuong low pressure area. Doon po yan sa either extreme northern Luzon o sa silangan ng Taiwan. Asahan ninyong babantayan natin yung namumurong sama ng panahon in the next few days. Pero sa ngayon, sulitin muna natin ang presensya ni Haring Araw na lulubog mamayang 5:50 ng hapon. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Matapos magbalita ng matamis na I do, officially mommy and daddy na ang celebrity couple na sina Rhea Ataide at Zanjo Marudo. Ang pasilip ng aktor sa kanilang first baby na isinilang last September 23, tutukan sa aking Showbiz Report. Isinilang na ng aktres na si Rhea Ataide ang kanilang first baby ni Zanjo Marudo noong September 23. Sa Instagram, shinare ng first-time dad ang kuhang video, tanaw ang kanilang baby boy na nasa isang hospital bassinet. Happy lola naman ang veteran actress na si Sylvia Sanchez nang sa wakas ay narito na ang kaniyang unang apo. Sa pagdating ng kanilang little bundle of joy, agad namang bumuhos sa mga komento ng pagbati para sa pamilya Ataide at Marudo. Magunita na minsang ikinuwento ng kuya ni Rhea na si actor-politician Arjo Ataide kung gaano ka-hands-on si Zanjo sa kanyang kapatid. Sa ngayon ay wala pang ibang detaling ibinahagi si Z tungkol sa kanilang unang anak ni Rhea. Kung matatandaan, last March, eksaktong kaarawan ng aktres ikinasal ito kay Zanjo Marudo sa pamamagitan ng isang civil ceremony sa Quezon City. Habang noong June, inanunsyo ni Rhea ang kanyang pagbubuntis, kasabay naman ng pagbati ng Happy Father's Day sa mister. At sa aking pagbabalik, Miss Universe Top 10 finalist Michelle Marquez D natanggap na ang kanyang Voice for Change Prize para sa Autism Society of the Philippines. Manatiling nakatutok dito lang sa MBC TV Network News. BRB! Narito pa ang mga balitang dapat niyong abangan. Disenteng trabaho, mahalaga sa pagpapanatili ng peace and order ayon sa Trabaho Party List. Sa MBC TV correspondents, Northern Samar nakatakdang ideklara bilang pink zone sa African Swine Fever. Sa experts' opinion, pagsusuot ng peking dental braces at mga banta nito sa ating kalusugan, alamin. Sa MBC TV Sports, Joe Devans muling maglalaro sa PBA matapos ang kaniyang retirement. At sa Showbiz Spotted, Michelle D dinala na ang kaniyang 684,000 pesos na Voice for Change Prize sa Autism Society of the Philippines. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Disente at maraming trabaho na may kaakibat na sapat na sahod. Ito anya ang mahalaga para sa Trabaho Party List upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa isang komunidad at maiwasan ang mga individual na gumagawa ng krimen. Narito ang buong ulat ni Edniel Parosa. Mahalaga sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa mga komunidad ang pagkakaroon ng paglikha ng mas maraming disenteng trabaho kaakibat ng sapat na sahod, bagay na tututukan umano ng Trabaho Party List. Ayon sa grupo, ang kakulangan ng sapat at marangal na hanap buhay ay maaring magtulak sa mga individual na gumawa ng krimen para maitawid ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Ibinahagi ng Trabaho Party List ang datos mula sa Philippine Statistics Authority kung saan bumaba ang jobless rate ng bansa sa 3.1% sa ilalim ng Marcos administration kumpara sa 4.1% noong nakaraang taon. Kasabay nito, ipinunto ng Philippine National Police ang pagbaba ng index crime volume mula sa mahigit 196,000 noong nakaraang administrasyon patungo sa mahigit 71,000 na lamang sa kasalukuyan. Idiniin ng Trabaho Party List ang ilang pag-aaral na nagpapakita na ang paglikha ng sapat na trabaho ay epektibong paraan upang mabawasan ang krimen. Isinusulong ng grupo, hindi lamang ang pagdami ng hanap buhay sa bansa, kundi pati na ang mas epektibong job matching at placement process. Bukod dito, layunin din nilang maisabatas ang centralized database ng mga job vacancy mula sa iba't ibang kumpanya na magpapadali sa pag-access ng mga impormasyon ukol sa trabaho at oportunidad para sa mas maraming Pilipino. Para sa MBC TV and Network News, ito si Edniel Parosa. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Palawakin ang akses sa internet at matugunan ang suliranin sa pagbaha, lalo na sa mga malalayong lugar sa bansa.
Ito ang pinag-usapan ni Pangulong Bongbong Marcos kasama ang Private Sector Advisory Council Infrastructure Sector Group o ang PSAC-ISG sa rekomendasyon nitong tutugon sa mga naturang suliranin. Ang buong detalye ihahatid sa atin ni Rovic Manuel. Kaisa ni Pangulong Bongbong Marcos ang Private Sector Advisory Council Infrastructure Sector Group o PSAC-ISG sa pagpapalawig ng internet connectivity at flood mitigation plan sa Pilipinas. Ayon kay PBBM, sa naging pagpupulong nito kasama ang PSAC-ISG, mayroong rekomendasyon ng sektor upang mapagtibay pa ang mga plano na tutugon sa problema natin sa pagbaha. Gayon din ang plano na mapalawak pa ang access sa internet ng mga Pilipino, lalo na ng mga nasa malalayong lugar at parte ng Pilipinas na walang access dito. Kabilang na nga sa rekomendasyong nabanggit ng PSAC sa Pangulo ay ang pag-iimplementa ng flood control basins na maging parte ng infrastructure flagship project ng gobyerno. Gayon din ang pagsasaayos ng water systems at pipelines upang mabawasan ang danyos at problema lalo na sa mga lugar na palaging apektado ng pagbaha. Ayon pa sa Pangulo, kasama ang mga pribadong sektor ay mas makatutulong ito upang mapagkonekta ang bawat Pilipino sa bansa at maisakatuparan ng mga hakbangin ng administrasyon patungo sa bagong Pilipinas. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mula naman sa red zone category ay nakatakda ng ideklara sa pink zone ang Northern Samar sa African Swine Fever o ASF. Ito ay dahil sa patuloy na pagbaba ng kaso ng ASF sa mga barangay na apektado nito. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Natanggap na sa kampo ng Kindaw Jesus Christ o KOJC ang report na magsasampa ng 200 kaso ang Philippine National Police laban sa mga umano'y membro ng KOJC na sinasabing nagtatago at nagprotekta kay Pastor Apollo Kibuloy. Ayon kay Attorney Israelito Torion, ang legal counsel ng KOJC, ibinunyag nito na hinihintay na lamang nila ang sabina at pagdating nito ay handa nilang harapin ito ng legal. Samantala, ikinalungkot din ni Attorney Torion ang kasalukuyang fake news sa social media na hinahamak at tinutukso ang pastor sa kanyang pagsuko sa Armed Forces of the Philippines. Ayon kay Atty. Torion, na sumuko na nga si Pastor Kibuloy na sa ngayon nasa krami na, ngunit kinukutya pa rin. Kaya nasabi na lamang ni Torion na may mga tao talagang masaya sa nangyari kay Pastor Kibuloy, ngunit siya naniniwala na inosente ito. Sa ngayon, nasa maayos na kalagayan si Pastor Kibuloy at inihintay na lamang nila ang resulta ng kailang mosyon para suriin ang kondisyong medikal sa leader ng KOJC. Para sa MBC TV Network News, ito si June Soter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nakatakda ng ideklara na pink zone ang buong lalawigan ng Northern Samar sa African Swine Fever mula sa red zone category nito. Ayon kay Northern Samar Provincial Agriculturist Dr. Luis Acompañado, 2 munisipyo na lang ang hinihintay na magsumite ng mga documents para sa pink zone category. Ayon sa opisyal, 15 na munisipyo na apektado ng African Swine Fever at inaasahan na wala nang may tatalang bagong kaso upang tuloy-tuloy ang deklarasyon. Sa data, ang Mondragon at Bayan ng San Vicente ang naitalang municipality na nasa region category pa, ngunit sa latest na update ay sinumite na ang mga documents sa region at waiting o hinihintay na lang ang resulta para madeklara na ang buong lalawigan na pink zone. Ibig sabihin, hindi na ito infected ng African Swine Fever at pwede ring maglabas ng baboy papunta sa ibang bayan dito sa lalawigan. Mula sa Aksyon Radyo Katarman sa lalawigan ng Northern Samar, Arts 34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Cordillera. Halos 28 milyong piso ang halaga ng illegal na droga na nasamsam at 7 drug personalities ang natiklo sa isang linggong anti-drug operation sa Cordillera. Nagpatupad ng 31 operasyon ng mga operatiba ng Police Regional Office Cordillera Administrative Region sa lalawigan ng Abra, Apayao, Benguet, Kalinga at Baguio City at nagresulta sa pagkakakumpiska ng 107,430 piraso ng fully grown marijuana plants, 6,276 na marijuana seedlings, 51,000 gramo ng tuyong daw ng marijuana at 12.77 gramo ng shabu. Ang pinakamalaking operasyon ay pinatupad sa Kalinga kung saan nakumpiska ang higit 22 milyong piso ang halaga ng marijuana at 2 street level individuals ang naaresto. Higit naman sa 5.8
milyong piso ang halaga ng illegal na droga at ng nasamsam at 2 high-vol individuals ang natakip sa lalawigan ng Benguet. Samantalang natiklo naman ang 4 na drug personalities at nakumpiska ang halos 45,000 pisong halaga ng shabu sa Baguio City, Abra at Apayao. Para sa TV Network News, ito si Romy Gonzalez, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Shining, shimmering, splendid. Paniguradong ito ang nasasambit mo sa tuwing nakakakita ka ng isang tao na nakasuot ng dental braces. At dahil nga sa angking ganda at mala fashion statement na ito, marami ang naiengganyo na magpakabit nito kahit pa wala naman silang problema sa ngipin. Ang mga banta sa nauusong DIY braces, alamin sa Expert's Opinion Report na ito. Noon hanggang ngayon, marami pa rin ang nahuhumaling sa dental braces, hindi lang dahil sa pinagaganda nito ang alignment ng ating mga ngipin, kundi nagsisilbi na ring fashion statement. Kaya naman ang iba, kahit walang problema sa ngipin ay nagpapakabit ng peking braces para ibida ang kanilang shining, shimmering, splendid smiles. Babala ni Dr. Brian Thurman, isang American orthodontist, mapanganib ito dahil ito'y karaniwang gawa sa low-quality materials at ibinibenta pa bilang bahagi ng isang do-it-yourself kit. At ilan nga sa mga banta nito sa ating kalusugan ay yung pagiging choking hazard, lalo na kapag na-detach o lumuwag ang brackets o wires. Kabilang din dito ang pagkalason, lalo't posibleng may lead content at iba pang delikadong metal component ang peking braces. Gayon din ang posibilidad na gumalaw ang ngipin at lalong mag-misalign. Pwede rin itong magdulot ng impeksyon sa gums at oral tissues, pati na rin ng pagkabulok ng ngipin sa katagalan. Payo ni Thurman sa publiko, sa halip na magpakabit ng DIY braces, may iba pa namang paraan para mapaganda ang mga ngipin sa ligtas na pamamaraan. Ilan na nga riyan ang pagpapakabit ng totoong braces sa isang orthodontist. Paglalagay ng veneers kung ikaw ay naghahanap ng instant fix. O di naman kaya ay paggamit ng Invisalign, isang clear at removable type ng brace. Ginawa ang braces para itama ang dental imperfections ng isang tao at hindi lang para magpasikat at i-flex sa social media. Gamitin ito sa tamang paraan upang hindi ka mapabrace sa matinding sakit ng ngipin. Sa mundo ng basketball, JDB is back. Magandang balita para sa PBA fans. Dahil matapos ang retirement, magbabalik PBA court si Joe Devance suot muli ang kanyang Barangay Ginebra jersey. Inanunsyo yan mismo ng manlalaro at agad nga itong sasabak sa quarterfinals ng Governor's Cup. Ang mga detalye sa report na ito. Makalipas ang 2 taon nang inanunsyo ni Joe Devance ang kanyang pagre-retiro, balik PBA court na ito para maglaro sa Barangay Ginebra sa quarterfinals ng PBA Governor's Cup. Sa pamamagitan ng isang Instagram post, inanunsyo ng 42-year-old player ang pagsabak sa Import-Laden Conference. Ipinahati din ng manlalaro kung gaano ito kasaya at feeling honored sa pagkakataong muling maglaro sa Team Cone-led squad. Base sa memo na ibinahagi ng atleta, magbabalik aksyon si Devance bilang kapalit ni former Ateneo Blue Eagle Paul Garcia na ngayon ay nasa unrestricted free agent list na ng team. Sa kanyang career sa PBA, nakuha na ni Devance ang 12 PBA Championship title, 8-time PBA All-Star at 3 beses na ring napabilang sa PBA Mythical Second Team. At sa pagbabalik nito sa Ginebra, malaking gampanin ang nakaabang kay Joe Devance dahil sa bilang ng injured players na hindi nakapaglaro para sa team. Bukas, araw ng Huwebes, September 26, makakaharap ng Gene Kings ang Philippine Cup champions Meralco sa isang best-of-7 quarterfinal series. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hashtag Di
patapos. Iyan ang mantra ng beauty queen actress na si Michelle Marquez D kung tungkol sa kanyang isinusulong na advokasya ang pag-uusapan. Kaya naman tulad ng kanyang ipinangako, personal niyang inihandog sa organisasyong malapit sa kanyang puso ang napanalo ng premyo sa Voice for Change campaign ng 72nd Miss Universe. Kung saan napunta ang VFC Award ni MMD, panoorin sa aking Showbiz Report. Bagamat formal na tinapos ang kanyang 7-year pageant journey last May, tuloy lang at #di patapos si Miss Universe 2023 Top 10 finalist Michelle Marquez D pagdating sa kanyang mga advokasya. Ang beauty queen actress nagtungo sa Autism Society of the Philippines sa Antipolo para personal na ihandog ang napanalunan sa Voice for Change campaign ng prestihiyosong pageant noong nakaraang taon na nagkakahalaga ng 684,000 pesos. Ayon kay MMD, ang award na ito ay ilalaan sa programang ilunsad ang naturang organisasyon na layong magkaloob ng trabaho o pagkakitaan sa mga individual na nasa autism spectrum. Umaasa naman si Michelle na madadagdagan pa ang higit na sa 300 individual na kanilang unang natulungan sa pamamagitan ng premyong ito. Sa huli, buong paniniwala ni MMD na talagang walang imposible sa bayanihan spirit. Agad namang bumuho sa mga komento ng pagbati at paghanga sa pagiging aktibo ng 29-year-old beauty queen sa itinuturing niya bilang lifelong advocacy with or without a crown. Sa ipangarang isang netizen, ito anya ang tunay na beauty with a purpose. Sa ngayon, nasa France na si Michelle Marquez D para sa Paris Fashion Week. Para sa MBC TV Network News, ito po ang iyong Showbiz Angel, Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balik sa inyo, Miss Karen and Newell. Maraming salamat, Showbiz Angel. At bago lamang tayo magtapos, partner Karen, may nag-birthday sa ating kasamahan dito po sa DZRH TV. Happy birthday kay Warren Limbo. Happy birthday sa iyo, Warren! Kaya pala may nangangamoy menudo at pansit na. Oo nga, tama. At pabati rin happy birthday kay Jap Delmo ng PMAD manager ng Pag-ibig Fund. At happy birthday sa lahat ng mga nag-birthday. At iyan ang mga nakalap naming balita ngayong araw ng Miyerkules. Bago rin tayo magtapos, meron na lamang po tayong 71 araw, 91 days bago ang araw ng Pasko. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Huwebes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.